Hahanap agad sila ng Chinese restaurant or Main character na naman ako, ano ba yan? mula So ito ang sa paghihiganti. si Zertel. Hi mga kapitbahay! Hello! Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito ulit tayo sa ating vlog na pinamagatang sabay-sabay. Not everything! It's about us. Nagpapaka-main character na naman ako, ano ba yan? Ay nako, Wait, teka, kulang na naman tayo ng isa at mukhang meron na Yes. naman tayong proxy. oo. Ay, tama-tama siya ay proxy. Proxy. Yes. Ngayon kasama natin si Zertel. Ay, Tama ang ba? creative niyang Zertel, pangalan no? na naman na Oo. yan. Zertel. So, Mm. Ayan. So, ako ang nagbabalik kasi medyo marami kayong sinabi tungkol sa akin na hindi naman. nakakagulat, no? Mula So ito ang dun sa- paghihiganti. ang Grabe naman yung pagbabalik ng- pagkagulat. Ayan, mga kapitbahay, interesting ang pag-uusapan natin ngayon at bubuksan ko to sa pamamagitan ng isang tanong sa inyong lahat. May pagkain ba kayo na instantly nagre-remind sa inyo ng home o ang inyong tahanan? Ang hirap na Wala. tanong. Tanong yun sa inyo. Parang feeling ko pang licensure exam. Itanong na lang natin sa mga kapitbahay natin. Oo nga, nakakapit bahay. Sagutin nyo nga yung tanong ni Tessa. Is there a food that reminds you of home? Siguro mga lutong bahay. Siguro yung mga... Oo nga, di ba? Lutong bahay. bahay mo, syempre. No? Siguro mga lutong bahay, yung mga sinigang, ganoon, no? Mga, ano pa ba, mga pritong bangus, no? Mga paksiw, no? Siguro yun yung mga party na bibili din sa mga karinderya, no? Sa kanto, ganoon. So yun yung naisip kong, pagkain, reminding doon sa bahay. Ako may entry ako dyan. Mm. Feeling ko, not necessarily my home, pero home, yung kultura. Kapag nagbiyahe ka ng matagal sa ibang lugar na wala talagang kanin. Halimbawa, sa Amerika o sa Europe, di ba? Kasi ibang-iba yung food culture doon kumpara sa atin dito sa Asia. Walang kanin. Mm-mm. 'Di ba? At iba din minsan yung iba talaga yung panlasa. So, tumatagal ng ilang araw siguro na kaya mong kainin yung pagkain nila, tinapay o kung ano man, Mm-mm. pero darating yung point na magki-crave ka talaga ng kanin. Mm-mm. Yun ang iniisip ko. Kanin kahit na ang kapares niya ay pinritong ulam, pero rice. Yun ang iniisip ko doon. Yun. Sa mga napapanood kong travel shows, kapag nasa ibang bansa sila, naghahanap agad sila ng Chinese restaurant or Filipino restaurant para kumain ng kanin. Yes, di ba? Bakit mahalaga ba yung bakit mahalagang pag-usapan yung Kanin. food hindi ng kanin. Oh. Kasi tanong mo 'di ba, food that reminds you of home. So bakit mahalagang pag-usapan ba yung food at home? Kasi ang topic natin ngayon ay comfort food. So ano ba yung mga comfort food nyo? Oh, sige. Teka lang, May- bago natin pag-usapan yan, anong ibig sabihin sa inyo ng comfort food? Bigyan ko lang ng konteksto. Bakit ko ito tinatanong? Kasi typically, pag naririnig ko siya o napapanood ko na sinasabi, comfort food ko ito, pag ako inisip ko, sa akin wala akong ma-pinpoint na isang comfort food the way na pinipresent nila o parang kung paano yun sa kanila. Mm-mm. Kasi sa akin, ang food generally is comforting. Mm-mm. So parang mahirap para sa akin i-define ano ba yung comfort food ko. So ano bang ibig sabihin natin ng comfort food? Ang inisip ko kapag ka comfort food, baka merong
tag along na baka positive emotions, no? Doon sa food na yon. No? Kusbaga parang mayroong sense of happiness, no? Mayroong sense of beyond pleasure doon sa pagkain, no? At doon sa lasa. Pero merong positive emotions, no, na naka-attach doon sa food na yon, no? So kung kaya every time na siguro kinakain mo yung food na yon, may natitrigger na emotions. Mm. Yun. At may sasabihin si Zertel, teka, mag-usap muna kami ha. O, ano sasabihin mo? Mew, 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 mew. Mew, 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 mew. O, yun daw. Ang mga food daw kasi na ito ay nagko-connect sa mga meaningful memories natin. So, aside sa emotions, mga meaningful memories, halimbawa, family traditions, ano ginagawa natin nung Pasko, kinoconnect natin yun doon sa pagkain na kinakain natin or yung mga experiences natin na may sense of familiarity and well-being. So may association yung food to a certain memory or emotion, no? Parang it evokes a feeling of something, positive emotion. Okay. At siguro yung yung experience na yon ay pleasurable or pleasant yung experience, no? Kasi pwede din namang may aversion, 'di ba? Na merong kang food na ayaw mo nang kainin because of negative din, no, yung naging life experience mo, no, na naka-attach doon. Pero ito I suppose, no, good and pleasant life experience, no, yung pinag-uusapan. Kung kasi kaya kaya siya comforting. Yes. Oo. Oo. Parang ano kasi siya, parang na-explain siya ng attachment theory na ito yung kina Bowlby, no, na parang ang sinasabi, nagiging mahalaga sa atin ang mga bagay na attached doon sa kung sino yung mahalaga sa buhay natin, sino yung nagpakita ng pakialam sa atin, 'di ba, yung security, no? Tapos kaya may mga pagkain talaga na you feel safe, comforted, or connected sa bahay, no? Kayo ba, ano ba yung mga pagkain na you feel safe, comforted, or connected sa bahay nyo? Parang walang masagot, ano? Tagal? Hindi kasi sa akin, hindi siya, I don't know, hindi siya sa bahay, pero a certain season or a certain time in my life, pwedeng in my childhood, na doon siya nakakabit, ano? Halimbawa, Oo. yung pagkain sa, ito naman common pagdating ng, yung iba, di ba, pag Holy Week, sasabihin nila kumakain sila ng ginatang bilo-bilo. Yung mga ganyan. Sa akin naman, ang summer ay nakadikit sa sagot gulaman. O kaya melon juice. Yan. So, yung gano'n na. Kasi, nung bata ako, kapag bakasyon, so nasa bahay, yun ang isang treat na ino-offer sa amin. Iniisip ko, baka meron din siyang, kasi similar kay Asia na parang depende din siya sa season, no? Na may panahon na, kunyari pag summer dahil nga walang ginagawa. So mas maraming time para magluto, mag-prepare ng food, no, doon sa bahay. At dahil lahat kayo ay nandoon sa loob ng bahay, mas effortful yung pagluluto, no, at saka pagpe-prepare ng food. Pero iniisip ko din na baka yung food ay depende doon sa unique experience doon sa family. Halimbawa, naisip ko, nung bata kami, ay parang naging isa sa mga business venture, no, ng nanay ko ay yung buko juice, no, na nagpe-prepare kami. So, pero syempre, yun din yung iniinom namin, no, kapag nasa eskwelahan na. So, mayroong ganoong siguro parang unique experience or unique memory pagka sinasabing buko juice, no? Not necessarily in terms of doon sa specific time period, no, nung sa isang season, no, pero dahil naging dynamic siya ng ng family namin at dahil tumutulong kami mag-prepare, syempre nakikiinom na rin kami at saka nakikibaon na rin kami. Sa'kin naman ang comfort food ko ay puto bumbong.
Kasi it reminds me of Christmas and ang Christmas kasi ang dami ng ano yan eh, yung parang ang Pasko parang ang dami niyang mga nakalink na emotions, nakalink kasi Siyempre, hope. regalo. Yeah, oo. So parang hindi ako walang imprinting para sa akin ang bibingka. It's more on puto Oh. bongbong. Parang siya yung pag kinakain mo yung parang napapaganon ka, yung parang parang it gives you a sense of tranquility, o 'di ba? Parang Wow. gano'n. Oo, gano'n ang ano niya sa'kin. Napakasimple pero it's okay 'no, parang it's okay and I look forward to eating it. Kumbaga, may mga restaurants ngayon na ano, na nag-o-offer 'di ba ng puto bumbong all year round. Pero, mas nostalgic sa'kin kapag kinakain siya during the bare months. I was about to ask that, paano, di ba, kunyari, paano noon nung mas bata-bata ka, once a year lang, no? Bihirang-bihira ka kumakakain ng puto bumbong. Di buong taon, parang hindi, discomforting yung mga food mo. Hindi naman. Pero mga favorite food ko yung yung kumbaga nilu-look forward kong kainin. Pero Christmas is a special time kasi it's the puto bumbong time, Season, ganyan. ano? Oo, gano'n. I think, mahalaga nating tignan yon na Mm. karaniwan ng mga comfort food, siguro, no, palagay ko lang, karaniwan ng mga comfort food natin, hindi siya yung bagay na offered lagi. Kung hindi, may isang panahon siya, kasi kung association nga siya, di ba? Ina-associate natin siya sa isang pangyayari, isang pakiramdam. So, halimbawa, yung puto bumbong, associated siya sa kung anong nararamdaman mo nung panahon na yun. Siguro kung yan ay offered year-round, Mm. hindi gano'n kalakas yung pag-evoke sa'yo ng feeling kasi sa ibang pagkakataon sa buhay mo meron din siya. Baka yung kumbaga pagiging seasonal o Oo. exclusivity sa panahon na yon, no? Baka Oo. nakakatulong yon. Yeah, for example, I take joy 'no na umiinom ako ng melon juice kapag summer. Pero kapag it's in a different time or ano, it's nothing ano sa akin. Para I would not prefer parang to drink melon juice kasi hindi naman summer, parang gano'n. Yung I think yung availability din niya. Naisip ko lang kasi hindi ako nanggaling sa marangyang pamilya. So nung bata kami, hindi laging available sa yung mga bagay na kahit na available sa iba. So, kumbaga, hindi ka basta-basta nakakabili ng pagkain o inumin. So, may mga bagay na na-enjoy mo lang kapag special na okasyon o kapag nakapag-ipon ka. Na iniisip ko ngayon kasi yung mga, syempre, dahil nanggaling tayo sa ganoon, ano, sa hindi mo kaya ang lahat na bilhin. So, pag nagkaroon ng pamilya, gusto natin yung mga anak natin ay naibibigay natin yung mga gusto nila. So, kinukumpara ko lang kasi may isang instance na naalala ko, nag-grocery ako with friends, tapos sinasabi ko na itong drink na to, parang very special to sa akin kasi ganito ko lang siya naiinom, ganyan, baka magustuhan nila. Ano nasabi? Nagsawa na siya dyan eh. So, yung ganun, siguro kasi nung kabataan namin ay hindi laging available yun sa amin. So ngayon, every time nakikita namin siya, may ganung feeling na oo, pero dahil doon sa ibang generation na exposed siya doon lagi, so hindi katulad nung nararamdaman namin. So yun yung naiisip ko. Sa akin naman ano parang there are drinks na I took parang dati nakasanayan ko. Tas ngayon hinahanap ko kasi it was part of my childhood. Kunyari Sunny Orange. Ay, oo. Parang part siya ng childhood ko tapos wala na, hindi ko na siya nakikita lagi. No? So parang pag nakakakita ako niyan sa grocery or meron pa ba? Nakakatuwa. May time na bumalik siya eh. Pero iniisip ko, kapag gano'n, dahil nga yung sabi ni Isha na baka may sense of uniqueness sa experience, kaya siya nagiging comforting in a sense, no? Pero kung readily available na siya, baka comforting pa rin siya, pero hindi na gano'n ka-salient, no, yung experience. Inis ko tuloy ngayon,
paano yung ngayong generation, no? Na kung saan, yung mga seasonal food ay naging year-round na available. Like, kunyari, ko halo-halo, di ba? Yes. Dati halo-halo, parang katulad ng puto bongbong, no? Literally, you will look forward sa summer season, Summer. no? Oo. Kasi doon lang siya nagiging available, no? At sa ibang season, iba yung kinakain mo, hindi halo-halo. Tapos ano pa, no? Minsan layo-layo, no? Hindi lahat ng kanto merong tinda ng ganoon. Oo, Same thing with tama. puto bongbong. Pero ngayon, pagka ano ka, nagki-crave ka sa halo-halo or puto bongbong, pwede kang pumunta sa mga restaurants na available na. So hindi, medyo na ano ko ngayon, ano kaya ang mga comfort food ng mga generation ngayon, no? Na kung saan hindi lang ito a matter of Instagram, hindi lang ito a matter of popularity, pero it's a matter of having a positive emotions or a pleasant experience attached, no, to these foods. Oo, tama 'yun 'no. So, sa mga taga-subaybay natin kapag meron kayong gustong sabihin na comfort food 'no, lagay niyo lang sa chat box 'no or Mm-mm. sa comment section and then, pag-usapan natin sa mga susunod na panahon. Sa tingin ko, pagdating sa comfort food may kinalaman ang yung siguro yung lahat ng na-attach nila na, um, halimbawa kung may love, may belonging, may security. Hindi lang yung basta physical hunger. Parang comfort food can help meet emotional needs. Halimbawa, in terms of preparation, kunyari, may mga kakilala ko ng comfort food nila ay kare-kare, halimbawa, o kaya kaldereta. Kasi yung amount of preparation, so yung nakikita nila doon sa mga significant others nila, no way na piniprepare yon. Teka, may cue ngayon si Zertel. O ano yung Zertel? Mew, 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 mew. Bakit parang pusa yung tunog ni Zertel? Ay, Hindi naman meow. Pusa na Mew. bumabaril. Mew, 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 mew. Sabi niya, socio-cultural ang take niya kasi paborito daw niya ang bangus at ang mga luto na may kinalaman sa bangus na nape-preserve ito. Halimbawa ay kung sinaing na bangus, Kinain. yes, Oo. or paksiw kasi may preparation na ginagawa at may sense of community sa paggawa na even if for example wala silang ulam, ensured sila na meron doon sa community or meron doon sa bahay nila 'no na, nakapag-prepare ng sinaing o paksiw or yung preserved na fish 'no, na bangus. At, sabi niya, ang haba ng sinabi niya 'no, Oo ang nga sabi eh. niya ay naalala niya yung bangus at, sinaing na bangus na sabay-sabay silang kumakain na magkakapamilya. So ayan, thank you Zirtle. Mm. Thank you, Zertel. Naisip ko yung sa preparation na sinasabi ni Zerdo na ano, yung preparation, para di ba dati din, parang may sense of community kapag ka nagpe-prepare ng food. Halimbawa, di ba, yung isa ang naghihiwa ng ganito, yung Yes. isa ang, kung sinigang yan, iba siya yung nagpupunit ng dahon ng yung dahon, di ba? Tapos isa naghihiwa ng ganito. So parang ganon na parang may sense of community. At baka parang yung food ay nagiging reward ng bawat isa. No, kasi yung food ay hindi lang siya sinishare doon sa hapag, kung hindi even doon sa time na pinaprepare iyon. No, kaya parang gano'n na baka 'di ba baka mula pa lang doon sa mula pa lang doon sa pagbili, yung pagpunta sa palengke, 'di ba? I'm sure some of us ay naisama sa palengke, ganyan. So parang feeling mo involved ka doon sa food. So pag kinakain mo siya, at least no, partly alam mo meron kang bahagyang ambag doon sa pagkain na yon. Unlike ngayon na medyo instant, no, yung mga food natin, no. So yung noodles medyo mas bagay yung noodles din naman instant noon, ano. Pero mas maraming mabilisang na ihahandang food sa atin ngayon. Iisip ko, yung sinabi nyo, sir, na kumbaga collective effort siya, no? Parang may ano siya, no? Kadugtong siya nung nabanggit kanina ni ma'am na
yung service na binibigay mo dun sa pagkain, kaya siguro ganun yung nararamdaman natin. Mm-mm. Mm. Yung hirap at yung kumbaga pinag-effortan, yun lang. Oo, parang reward, no? Parang reward sa iyo at the end. Parang 'di ba kunya ko yung halo-halo, hindi siya madaling i-prepare kasi kung merong 8 ingredients, no? Imagine mo 8 siyang inihahanda piece by piece, no? Ganon. Yung puto bongbong makikita mong hinahawakan ng mainit, no? Tapos aantahin mo talaga siya kasi nga hindi siya instant eh, no? So may ganong element, no? Bukod siguro doon sa hindi siya madaling, hindi siya available anytime. Meron ding element ng parang nakita Pinaghirapan mo kasi siya. na pinaghirapan siya. Oo. Parang ganoon. Pero ako iniisip ko dyan, more than sa pinaghirapan siya, kung ano yung naging experience mo doon habang ginagawa siya. Mm. Baka doon natin siya Kung na-associate. involved ka, Kasi, no? Oo. yes, kasi gaya niyan, Mm. yung instant noodle, kahit na simple lang yon, di ba? Pero, it's something na kung naaalala mo yung amount of care na ibinigay dahil nagugutom ka o giniginaw ka, pinagluto ka ng instant noodle, no? It's something comforting. So palagay ko yun yun. Mm, mm. Kasi Mm-mm. shared experiences nga kasi. Oo. So whether yung shared experience na yon ay maganda o kaya hindi maganda, shared pa rin siya, 'di ba? Lalo na for example, naalala ko yun sa mga commercials. For example, dire-relate nila halimbawa ang isang negative or positive experience sa food. Tapos upon taking the food or eating yon ay nagiging positive yung disposition. So kunyari may breakup, pupunta lang sa isang fast food, kakain ng sundae, pagkatapos niyang kumain ay she feels better na. So Mm. yung mga ganon. Mm-mm. Ano, no? Pero ini- Ginagamit natin yung food to change our mood, to make us feel better. Mm-mm. Yan. Oo. Pero inis ko kanina kasi sabi nga no, yung comfort food ay something parang collective. Pero inis ko pwede din naman siyang individually constructed. 'Di ba? Then, Parang pwede din naman na magkaroon ako ng attachment or connection doon sa comfort food ko without necessarily to experience it with other people. Ganon. Kasi inis ko kunyari nung bata ako, no, pagka kunyari mga panahong hindi makapagluto ng breakfast, so bibili kami sa karinderya, no, ng sopas, itlog, sinangag at saka ng maling. Although hindi ko siya masasabing favorite, no, pero meron siyang positive experience or emotion sa akin, no, o kaya naman even instant noodles, no, kasi feeling ko yung sinasabi kanina ni Tessa na yung siya yung nagtatawid ng gutom mo, no, at sa maraming pagkakataon itinawid ako ng noodles, no, yung gutom ko, so yung mga ganon. So parang ngayon very comforting siya kasi na kinakain ko siya hindi dahil itinatawid yung gutom ko, pero kinakain ko na siya ngayon dahil gusto ko siyang kainin. But at the same time, naalala ko na parang, nabusog ako ng mga panahon na gutom na gutom ako at ito yung tawid sa akin. Parang ganoon. So inisip ko, pwede ding ang isang comfort food ay hindi siya something na inexperience ng lahat. Pero Yes. pwede ka din. Ako, I agree. Kasi the way we create memories, hindi naman necessary na maramihan. Yun nga lang, may mga pagkakataon na Yeah. associated natin siya sa ganito, may pagkakataon na sa atin lang. Pero I think it boils down to anong naramdaman natin, anong naalala natin pag ito yung kinakain natin. Kasi I think pagdating sa food, parang pag tinignan natin, paano ba tayo gumagawa ng alaala, di ba? Oo. Hindi lang naman isang sense, hindi lang siya panglasa. Kasama ano yung nakikita natin, so may visual component, ano yung naaamoy natin. And actually, from a biological perspective, lalo na yung pang-amoy, no? Ano yan isa yan sa mga sabihin nating primitive na sense natin kasi noon pa lang ginagamit na yung sense na yan. So in the evolution ng ng mga ginagamit natin, yun yung na-retain at highly associated siya o linked sa
memory natin. So, yung Mm, mga mm. yung sensation na naaamoy natin, madali tayong nag-create ng memory ng kung ano man ang ina-associate natin doon. So, Mm. kasama yung Naisip ko pagkain. tuloy, hindi ganong related sa food, pero related sa pangamoy. Di ba yung mga hotels sa mga malls, di ba? Yes. Minsan no, nagiging parang trademark no, nung hotel na yon o kaya ng mall na yon ay yung amoy no na present doon. At Mm, mm. siguro ganun eventually nagkakaroon na ng pairing no, nagkakaroon na ng connection between doon sa amoy and then of course no multisensory pero Yes. just to make a point doon sa pang-amoy. Mm, mm. May tanong ako, yung ano niyo, yung ang comfort food ba kailangan na, ano kumbaga parang puwede ba siyang healthy or basta comfort food iniisip natin na something na we indulge on, pero hindi siya necessarily healthy? Ibang usapin yung nutritional value. Oo, ng Kasi comfort food. parang basta you feel comforted after or Oo. while eating it, 'di ba? Regardless kasi nga it evokes a certain memory or Mm, mm, feeling. mm, 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 So, mm. naalala mo, halimbawa yung instant noodle, 'di ba? Na naalala mo ito yung tumulong sa'yo, maitawid ka sa hirap at gutom ng mga panahong ito. So, hindi man siya healthy, pero itong bagay na to, Mm, comforting mm, sa'yo. Mm, mm. mm. Oo, at medyo marami tayong ano, 'di ba? Ang mga Filipino foods ay medyo maalat ang pagtimpla sa atin, no? Yung Tsaka mga food matamis. Ang natin. comment nila Oo, matamis. matamis at maalat. 'Yan ang ano natin, ano? Parang taste buds natin ay medyo mataas ang tolerance natin sa dalawang panlasa na 'yon. So, maaring maaring hindi very healthy lahat yung mga natin, comfort food natin. No, kasi imagine mo halo-halo, 'di ba? Imagine mo yung halo-halo natin, yung lahat ng ingredients na yon ay may asukal na, no? Kung 8 yon, meron na sila lahat asukal. Tapos lalagyan pa ng asukal uli. Sukal. No? Kasi Tas I'm coming doon sa ano, sa idea na kapag tired ka ba, kapag lagi kang stressed or no homesick ka 'no, na nagkakaroon ba ng tendency na too much attached ka dun sa comfort food mo na mag-o-overindulge ka doon. So, even if for example, you know for a fact na halimbawa ang ice cream ay hindi healthy kasi, because of the sugar content 'no, dahil naho-homesick ako or dahil I have just gone through a breakup, mag-i-indulge ako doon. So, does it really function as something comforting or is it now doing something naman sa body natin? siguro depende kung ano yung parang at the moment Mm. kailangan mong i-address, no? Parang oo nga, no? Healthy nga yung kinakain mo, pero you're emotionally down. 'Di ba? So Mm. parang ano mas importante sa yung diet mo o yung emotions mo, no, that will help you to function well, no? Mm. Parang ganon. Parang baka kung ang at certain moment mas mahalaga yung emotional state mo, baka pwedeng medyo ifo-forgo na muna no yung dietary consequences. Unless of course no, kung ang usapin dito ay ikaw ay at risk talaga no, tapos mamaya ang kinakain mo ay lechon no or diabetic ka no. 'Di ba? Diabetic ka tapos chocolates no. So yung mga ganon. Oo, parang yung ano, parang nare-reward yung ating emotions pero nagte-take ng toll sa ating health 'no? Yeah. Oh. I Mm-mm. think frequency at saka volume ang dapat nating tingnan diyan. Kasi kung gusto lang natin kumbaga ng boost, yung kumbaga i-pick up tayo kung nasaan tayo ngayon gaya ng anong nabanggit ninyo, no? Unahin muna natin yung mental wellness natin, okay naman yon. Pero kung everyday at sa lahat ng pagkakataon, excuse mo na yan kasi malungkot ako. 'Di ba, excessive na pag-i-indulge sa ganung bagay, hindi talaga siya Oo. healthy. Mm, mm. Mm.
Parang teka lang. naririnig ko bumubulong si Zerto, Oo, sabi niya oo. matakaw daw ako. May sinasabi siya actually, mew, 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 mew. Okay. Sabi niya, mag-overindulge daw sa cucumber. Wow, Oo. cucumber. Oh, yun May, daw. may Sa recommendation cucumber daw. letter. Oo, Yes. fiber tsaka water. So, Yes. hydrated ka na, may Oo. fiber Oo. pa. Sabi Ba niya, talaga si Zertel? yes, you can never go wrong with vegetables daw. So, yan. Wow. Talagang, Well, siguro kaya ano siya, kaya hindi lang siya kaya siya socio-cultural, no? Kasi syempre kunyari sa atin kahit na sabi mo buong Pilipinas, no, meron pa ring regional differences in terms of food habits, no, or eating habits at saka yung what is available na kind of food to us, no? Halimbawa dahil we live in the city, medyo mas accessible sa atin yung mga fast food, no, yung mga canned, no, yung ganyan. Compared siguro doon sa mga nakatira sa provinces, no, where they have these lands, no, na kaya nilang magtanim ng mga gulay, no, at na very young age baka nandoon yung kanilang mga memories, no, yung kanilang mga pleasant memories, and doon sila nagpo-form ng connection versus dito sa atin na wala naman tayong mataniman dito, tapos no yung kangkong hindi mo naman mabili agad-agad sa kahit saan. I mean, no, you have effortful, no, para ma-access yun, unlike sa iba likod bahay lang meron na sila. Oo. Tsaka siguro, inisip ko, kung ina-attach natin ng husto or may attachment ng memory at saka emotions, no? Inisip ko tuloy, ano ba yung mga kanta na about food? Kasi 'di ba, yun yung expression natin, 'di ba, ng how we love food or we make good memories with food and have better emotions with them. Ako naisip ko yung kanta na may food, Bahay Kubo. Oo nga, yun. Ano pa? Bahay Kubo, ano pa? Naisip na iba. Except Wala yung akong mga entry. jingle ng mga yung mga Mga ina-advertise, di ba, sa Mm. commercial. Yun, may mga naalala pa ako, pero baka gawin pa natin silang sponsor o sabihin ina-advertise natin sila. Pero speaking ng mga nag-advertise, ang ano ko diyan ay kanina pinag-usapan na nag-attach ng emotions doon sa food. Inis ko, ganun yung nangyayari ngayon, no, sa mga Instagrammable culture, 'di ba? Na kung saan yung mga cafe, no, ay hindi lang sila basta kapihan, no? But also yung competition, no, yung kanilang yung ambience, no, ay kailangan din nilang ensure na mayroong emotional triggers, no, or may emotional stimulation kapag nag-open sila ng business, no, para hindi lang sa lasa, no, ng pagbubrew ng kape, kung hindi pati yung total experience, no, the whole sensory experience ay makakatch nila. Like for example, 'di ba iba-iba ang mga innovations ng mga coffee shops, merong mga coffee shops na merong mga board games, 'di ba? Or for example, they actually provide you with electric socket so that you can do your work there, 'di ba? Saka yung lighting, parang it adds a lot to the experience, di ba? So, pag cozy, kasi nakakasilaw, parang, naman, sobrang dilim. Di ba may isa tayong napuntahang ganyan sa somewhere north, 'di ba? May napuntahan tayo isang ganyan, no, na napakalaking napakalaking coffee shop, and parang initially parang like coffee shop ba ito, no? So parang at pinag-uusapan na parang like milyong investment siguro ang meron sila doon, no? Considering yung laki nung lupa nila doon, no, yung structure, and all the facilities, no. So again, kasi nga yung buong experience kailangan. Oo, pansin Hindi kaya ko din. din, may kinalaman siya sa status symbol. Parang yung pinag-usapan natin nung nakaraan, di ba? Kasi parang anong experience ang gusto niyang ibigay sa'yo at anong pakiramdam na ikaw ba ay
nakaangat-angat na sa buhay kasi ganito na. Kasi pwede kang, naalala ko kasi, yung tatay ko sinasabi, bakit magkakape ka sa labas? Pwede ka na magkape sa bahay, may kape naman tayo dyan. Exactly. Oo. Di ba? Oo, oo. So, yung Mm. experience na, kasi bilong ka na sa grupo na yon, hindi kaya ganun din yon? Oo, tsaka sabihin mo, "Saka tatay gusto ko yung sa kasinlaki ng munisipyo." 'Di ba? Yung coffee shop. Oh, naisip ko din yung ano, yung difference nga, 'di ba? Pag kunyari marami silang ino-offer na food, ang kulay o ang ambiance sila is more on red, orange, 'no? Tapos pag konti yung food, mas muted yung colors, mas mas earthly, mas brown, ganyan. Kasi konti lang naman yung pagkain. Pero siyempre ibang usapin yung size 'no, yung kung kasing laki nga ng munisipyo yung kapihan, 'di ba? Pero yung color yata ng food ay meron siyang evolutionary value. Parang kasi no in the brain, the shades of color red no signals freshness no. So at Energy. oo. So ano Oo. sa atin medyo hardwired doon sa brain natin no na yung judgment na ito ay pwedeng i-consume no. May Mm. idea ng freshness kapag ka color in the shade of color, red, pink, ano, no? So, syempre before, dahil walang technology or enough knowledge, sufficient knowledge, no? To determine or to evaluate kung fresh ba or hindi. Basically, naka-base siya sa color, no? So, at eventually, in the process of evolution, mas naging sensitive na yung ating mata, no? Doon sa mga color red. Kaya ano siya no being taken advantage no by many fast food chain. Actually, pag inisip nga natin, maraming mga logos na kulay red. Pero pag inisip ko Yes. naman freshness, dahil ba pula pa rin ang hasang ng isda kapag fresh siya? Oo, tama, oo. Kaya pala Mm. mas gusto kong spaghetti kaysa carbonara kasi red. Mm. Freshness, iniisip ko green. Siguro kasi parang vegetables. Green Yes, siya. oo. 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 Ang weird sa atin ay blue, no? Medyo hindi parang Hindi siya sa our food. oo. Kaya pagka 'di ba pagka food ay color blue, medyo parang weird yung ano sa atin no, yung mental processing kasi nga parang hindi siya indicative, hindi yung color ng blue ay hindi indicative of freshness no, of safe na food no, na kainin kahit na may mga food naman talaga no na Oh, pero kasi ah, bibihira ang blue talaga sa nature. yeah, So, oo. di ba? Ah, Kahit na yung iba sasabihin, mama mo blue, hindi naman. kaya pala ang blueberry cheesecake ay violet. Bibihira talaga ang blue sa nature. Oo. At poison ang karamihan na blue, no? Sa nature yata. Hindi naman lahat, pero I think much of yung mga poisonous, ay... Bright. Yun ang alam ko pag Oo. mga dangerous, very bright ang coloration. Parang Mm. it warns you, yan. Oo, Signals oo. ng danger yan pag very bright. Mm. So yun, kaya yung mga ano natin, yung mga yung mga fast food chains or actually mga karamihan ng mga food companies ay very often nasa color red, no? Or yung mga plating nilalagyan nila ng color red, 'di ba? Na mga dots na ganyan kasi yun ay parang sinisignal sa brain na this is delicious o ito ay safe, no? Pwede ma-consume yun. Tama. Ayan, ang dami nating napag-usapan na Oo. comfort food to freshness. Si pero Zertel ba maganda may entry? May entry yan, for sure. Basta si Zertel daw ay fresh. Kasi green. Yes. Green siya. Oo. Pero magandang pag-usapan yung comfort food beyond yung favorite food, no? Yung Yes. sa natitake, no? So magandang ano siya kasi parang dahil nga yung the term comfort pa lang, no? Parang meron na agad siyang emotions, no, na naka-attach at siguro means magandang maging ako sabaga individually nagte-take ng time para pag-isipan o i-reflect, no? Bakit ba ako nagkakaroon ng positive emotion dito sa food na ito, no? At magandang balikan, no? At siguro magandang
paramihin yung mga positive emotions kasi antidote yun, 'di ba, to Mm-mm. depression, no, to at ano siya, booster siya ng well-being. O tsaka parang it's also important to note na pag sinabi nating comfort food, hindi naman necessary na masarap talaga siya, di ba? Or very Oo. complex Totoo. siya. Pero merong something dun sa pagkain na yon na kahit simple lang siya, it brings positive emotion. So I think Oo. mahalagang malaman natin ano mga comfort Oo. food ng mga kapitbahay natin. Yes, at ang comfort food ay nagre-reflect ng ating kultura. So, mga tradisyon sa pamilya, pero ang pinakamahalaga mga kapitbahay ay ang shared experiences. At sana magkaroon ng pagkakataon na ma-share namin ang experiences namin sa inyo dahil sa mga pare-pareho nating comfort foods. Mm-mm. Pare-pareho pala tayong sagot gulaman ang comfort food. Oy, oo. Team Puto Bongbong. Yay! Actually ako ang dami Anyway. kasi nga food is comforting sa akin eh. Yes. Oo. Oo. Mm-mm. So anyway, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin at nawa itong conversation na to ay comforting conversation ito sa inyo, no? So sana ito ay nag-trigger ng positive experience at positive emotions to habang kahit na ginagawa niyo kaming background sa inyong mga ginagawang bagay-bagay. Habang nagluluto sila ng comfort food ng kanilang mga anak o ng kanilang mga magulang. O kahit para sa kanila mismo. Para sa inyo, Yes. oo. Okay. Bye-bye. Bye! Bye-bye. Maraming salamat.